Mas pinaigting na ang kampanya kontra paputok sa ilang lugar sa bansa ilang linggo bago ang bagong taon. Sa Dagupan City, sinuyod ng mga otoridad ang ilang iligal na pagawaan ng paputok. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy ng GMA Dagupan. Joan. Mark, sa unang linggo pa lang ng Desyembre ay kabi-kabilaan na ang naitatalang firecracker-related incident sa buong bansa. Sa lalawigan ng Pangasinan ay wala pa namang naitatalang insidente ng naputukan. Pero ayon sa BFP, ang lalawigan ang nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng naputukan noong nakarang taon sa buong rehiyon. Kaya naman mas mahigpit ngayon ang kampanya sa mga paputok at maging inspeksyon sa mga iligal na pagawaan. Nilusob ng mga tauhan ng Dagupan City Police at Bureau of Fire Protection ang ilang kubo sa tabing ilog sa Barangay Bacayao Norte. Base sa natanggap na impormasyon ng mga otoridad, iligal na gumagawa ng mga paputok sa mga kubo ang ilang residente. Positibo ang ulat. Nadiskubre sa isa sa mga kubo ang saku-sakong gamit sa paggawa ng paputok. Aminado naman ang may-ari na wala siyang permit. At saka pyrotechnic sa structure na concrete yung wala, hindi pwede yung ganito lang. Sa iba pang kubo, nakitang maraming mitsa, uling at pulbura. Ayon sa BFP, iligal din ang pagawaan. Simula ng siguro mayroon na silang nagawang finished product dito. Pero hindi lang natin mahanap. Baka naibenta na. Pinuntahan din ang isa pang pagawaan ng paputok. May permit ang may-ari nito. Pero nabistong ginagawa ang mga paputok sa mismong compound ng bahay. Labag ito sa panuntunan. Gawin ko na lang, sir, yung sinasabi nyo. Bawal na yung dasang ubay. Dito na lang sa bodega ko. Taon-taon puspusan ang kampanya kontra paputok, pero marami pa ring nabibiktima nito. Ayon sa DOH, mahigit 700 ang nasugatan dahil sa paputok sa pagsalubong ng bagong taon noong Enero. Ilan sa mga madalas na sanhi ng pagtaas ng bilang ng sugatan ang mga paputok na Piccolo, Plapla, 5-star, atomic bomb, triangulo, super lolo, boga at watusi. Kaya ipinagbabawal ang mga ito. Bukod sa pinsala sa katawan, mapanganib din ang mga ito sa kalusugan. Sa Digos City, Davao del Sur, pinag-igting ang pagpapatupad sa Firecracker Ban Ordinance matapos masugatan ng isang bata dahil sa Piccolo. Hindi naman ipinagbabawal ang pagbibenta ng paputok sa Tagum City, Davao del Norte. Pili lang mga lugar kung saan pwedeng magtinda ng mga ito. Sa Naga City naman, kailangan munang dumaan sa seminar ang mga gustong magtinda at gumawa ng paputok bago sila bigyan ng permit. Doon ituturo sa kanila ang tamang pag-imbak ng mga paputok at kung anong dapat gawin sakaling magkasunog. Dapat malayo sa mga ilaw o Christmas light at saksakan ng kuryente ang mga paputok. Bawal din siyempre ang manigarilyo malapit sa gawaan. Mungkahi naman ng DOH Region 5 at 6, huwag nang gumamit ng paputok at i-donate na lang sa mga nasalanta ng bagyo ang budget para sa firecrackers. Taon-taon din na inilulunsad ng Department of Health ang APPEAR program o ang Aksyon Paputok Injury Reduction Campaign ng Department of Health. Hinihikayat din ng Provincial Health Office na gumamit na lang ng musika, lata o kaldero bilang alternatibong pampaingay. Mas mainam na rin umanong ibigay na lang o i-donate na lang sa mga biktima ng bagyong Yolanda sa Visayas ang pera na pambili sana ng paputok. Nakatulong na, nakaiwas pa sa disgrasya. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.